Nung nagising ako dahil may maligamam na likidong tumutulo sa mukha ko, nakita ko ang aso naming may postpartum depression na nakangisi. 3 sentimetro na lang ang layo ng mga pangil niya sa namimintog kong tiyan. Kapapanganak lang ng malaking aso namin. Pagkatapos kong ipamigay ang huling tuta, biglang naging kakaiba ang kinikilos niya. Luhaan ang kanyang mga mata, at may ungol na lumalabas sa kanyang bibig. Mamatay ka. Akala ko namamalikmata lang ako. Pero tinitigan ako ng aso ng may matinding puot. Gumagalaw ang nguso niya. Mamatay ka. Sa gitna ng dilim, nakita ko ang mga mata ng aso na naglalabas ng nakakangilabot na berdeng liwanag. Sa sobrang takot, napasigaw ako ng malakas. Dali-daling tumakbo ang boyfriend kong si Zhangkai. Binuksan niya ang ilaw. Habang niyayakap ako ng mahigpit, sa ilalim ng madilim na ilaw, ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Tiningnan ni Zhangkai ang aso na tahimik na nakahiga sa kama nito. At tiningnan din ako na nanginginig pa rin sa takot. Linru, baka dahil lang ito sa pinamigay mo ang lahat ng mga anak niya. Kaya nakakaramdam ka ng matinding konsensya. Masyado ka lang sigurong nag-iisip ng kung ano-ano. Umiling ako at pilit na tumawa sa sarili. Isinarado namin ang pinto ng library. At bumalik kami ni Zhangkai sa master bedroom para matulog. Nung malalim na ang gabi at tahimik ang paligid, nagising ako dahil sa isang maligamam na pakiramdam. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang asong nakatayo gamit ang mga hita nito. Ang mga paa nito ay nakakapit sa gilid ng kama. Ang laway nito ay tumutulo mula sa bibig ni Zhangkai papunta sa mukha ko. Nagising si Zhangkai dahil sa aking sigaw. Agad niyang hinawakan ang aso. Nakita ko na parang balak niyang ibalibag ang aso sa sahig. Kaya agad ko siyang pinigilan dahil naaawa ako. Anong magagawa natin? Siya rin ang naging tulay sa ating dalawa. At 3 taon na rin natin siyang kasama. Inalo ko ang aking sarili. Baka nga may postpartum depression lang ang aso. Ikinulong ni Zhangkai ang aso sa bakal na hawla. At muling nilock ang pinto ng library. Saka lang siya nagpagpag ng kamay para ipakita na ligtas na ang lahat. Pero nawala na ang antok ko. Habang nakatingin sa mahimbing na natutulog na si Zhangkai, nagpalipas ako ng oras sa pag-scroll sa isang voice room app. Nagkataon namang nakapasok ako sa isang kwarto tungkol sa pagbabasa ng kapalaran. Nung marinig ko ang musikang nagmumula sa earphones, bigla akong kinilabutan. Nung balak ko nang lumabas, pinigilan ako ng host ng voice room na si Chen Ziyu. May kinakaharap ka bang bagay na nakakalito at nakakatakot? Wala na akong ibang matakbuhan. Kaya sinabi ko ang tungkol sa kakaibang ikinikilos ng aso ko kamakailan. May isang taong nag-on ng make at nangutya. Ito na naman ang isang naghahanap lang ng atensyon. Pero naniwala sa akin si Chen Ziyu. Pwede ko bang makita ang pinakabagong litrato ng aso mo? Tumakbo ako sa library para kumuha ng litrato at pinadala ito sa kanya. Agad niyang isinarado ang voice room. At direktang nakipag-ugnayan sa akin. Hindi sinasabi ng aso mo na mamatay ka. Binabalaan ka niya. Kapag hindi ka pa tumakas, mamamatay ka na. Napasinghap ako sa gulat. Anong ibig mong sabihin na mamamatay ako kapag hindi tumakas? Pero malinaw na ang narinig ko ay mamatay ka. Aso lang siya. Kalahati lang ang naiintindihan niya sa salita ng tao. Si Chen Ziyu ay matyagang nagpaliwanag. Ang alis o layas ang pagkakaintindi niya sa pagtakas. At ang patay ay ang normal na kahulugan ng kamatayan. Kapag pinagsama mo, kapag hindi ka tumakas, kamatayan ang sasapitin mo. Pero saan ako tatakas? Bakit mamatay ako kapag hindi ako tumakas? Hindi ka nakatira ng mag-isa, diba? Malamig na nagsalita si Chen Ziyu. Iwasan mo ang kasama mo sa bahay. Siya ang papatay sa iyo. Nangatog ako sa sobrang takot. Pagkatapos, uminit ang ulo ko sa galit. Kahit buhay ni Zhangkai ay itataya niya para sa akin. Paano niya nasasabi ang ganyang mga bagay tungkol sa boyfriend ko? Sa galit ko, tinawag ko siyang manloloko bago ko ibinaba ang tawag. Habang pabalik na ako sa kwarto para tabihan sa pagtulog ang boyfriend ko, may natanggap uli akong mensahe sa phone ko. Galing kay Chen Ziyu. Ang pangalan ng aso mo ay Xiwang. Tama ba? Napahinto ako sa paglakad. Tulala akong nakatitig sa phone ko. Hindi siya nagkamali. Xiwang nga ang pangalan niya. 3 taon na ang nakakalipas noong nagsisimula pa lang akong magtrabaho. Nakita ko siya sa construction site habang naghahatid ng blueprint. Ilalaga na sana siya ng mga trabahador doon. Iniligtas ko siya, pero hindi ko inakalang pag-uwi ko ng gabing iyon. Haharangin ako ng mga lasing na trabahador. Tumalo ng aso mula sa yakap ko dahil sa takot. Doon niya nadala si Zhangkai na nagja-jogging noon. Parang eksena sa pelikula na iniligtas ako ng bida. Doon kami nagkakilala ni Zhangkai. Nagkaintindihan at nagmahalan. Inampun ko rin ang aso. Dati siyang nabuhay sa mahirap na kalagayan. Ngayong may bago na siyang buhay. Kaya pinangalanan ko siyang Xiwang. Tumatawa pang ang sinabi ni Zhangkai noon na sana huwag nang maging mailap ang asong ito sa hinaharap. Pero paano nalaman ni Chen Ziyu? Walang sumagot sa mga tanong ko. Nagpatuloy siya sa pagtatanong. Dati kang nakatira ng mag-isa. Tapos dahil sa asong ito,
Lumipat ka para makitira sa boyfriend mo. Tama ba? Pinagpawisan ako ng malapot sa noo. Totoo nga ang sinabi niya. Noong ikalawang taon ng pag-aalaga ko kay Xiwang, madalas siyang tumahol ng malakas sa kisam. Naglalabas siya ng parang ungol ng lobo. Ang itim niyang balahibo ay kumikinang sa dilim. Sobrang nabalisa ang kalooban ko. Hindi nagtagal pagkatapos niyon. Ang kapitbahay naming babae sa itaas, biglang namatay dahil sa atake sa puso. Naghihinala ako na may nakikita ang itim na aso. Mga bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Pero pinagaan ni Zhang Kai ang loob ko. Sabi niya nagkataon lang ang lahat. Nagbiro pa siya na. Malakas ang aura niya. Kung talagang natatakot ako, lumipat na lang daw ako para tumira kasama niya. At totoo nga, pagkalipat ko sa bahay niya, hindi na nag-ungol si Xiwang. Paano mo ba talaga nalaman ang lahat ng ito? Hindi pa rin ako sinasagot ni Chen Ziyu. Sa halip, sinabi niyang itatanong niya ang huling tanong. Hindi ba't kinumbinsi ka ng boyfriend mo? Nahayaang mabuntis at manganak ang aso mo. Sapul na naman niya ang totoo. Sabi ni Zhang Kai, walang nakakaalam kung gaano na talaga katanda si Xiwang. Mas mabuti raw na mag-iwan ito ng tuta. Kaya pumayag na rin ako. Malalim na nagbuntong hininga si Chen Ziyu. Makinig ka kay Xiwang. Tumakas ka na agad. Kapag hindi ka pa tumakas, huli na ang lahat. Posible bang ang boyfriend ko sa loob ng 3 taon ay talagang gustong pumatay sa akin? Hindi pa rin ako makapaniwala sa sinasabi ni Chen Ziyu. Tama na. Kung pera lang ang habol mo, dumiretso ka na. Huwag mo na akong takutin sa mga pananakot mong walang basehan. Hindi nagalit si Chen Ziyu. Sa halip, kalmado siyang nagpatuloy sa pagsasalita. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Tutal, estranghero lang ako sa iyo. Habang siya naman ay ang boyfriend mo ng maraming taon. Pero kailangan ko pa ring sabihin ito. Ang boyfriend mo ay eksperto sa madilim na sining. Hindi bababa sa 10 buhay na ang kinuha niya. Nakakatawa naman. Nasa makabagong lipunan na tayo. Sino ang makakapatay ng 10 tao at makakatakas ng malinis? Saka isa pa, walang alam ang boyfriend ko sa mga feng shui o hula na iyan. Sinasabi pa nga niya na ang mga iyan ay mga lumang pamahiin lang. Natahimik si Chen Ziyu sa mga sinabi ko. Matagal siyang hindi kumibo. Noong papatayin ko na ang voice ko, muli siyang nagsalita. Pumunta ka sa kwarto sa timog kanlura ng bahay niyo. Kung walang magiging aberya, siguradong makakakita ka doon ng isang madilim na pulang estatwa ng Buddha. Nag-aalangan man ay pumasok ako sa silid-aralan. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Xiwang. Bigla itong nanginginig habang nakaipit ang buntot sa pagitan ng mga binti. Pero wala akong oras para amuhin siya. Maingat kong hinalughog ang bawat sulok. Sa wakas, may nahanap ako sa loob ng lihim na bahagi ng aparador ng mga libro. Isang maliit na estatwa ng Buddha, kasing laki lang ng hinlalaki. Kulay madilim na pula ito. Biglang lumutong ang tunog ng pinto. Lumingon ako. Nakita ko si Zhang Kai na bumuntong hininga. Nalaman mo rin pala sa huli. Biglang tumayo ang lahat ng balahibo ko sa takot. May problema nga ba talaga kay Zhang Kai? Nakita ko na ang estatwa. Papatayin niya ba ako para manahimik? Pero sa sumunod na sandali, lumapit si Zhang Kai ng mabilis na may malungkot na mukha. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isinubsob niya ang ulo niya sa lig ko. Lin Ru, pandidirihan mo ba ako? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Sinasabi ko sa iyo na ang mga pamahiin ay hindi dapat paniwalaan. Pero lihim ko pa ring inaalayan ang Buddha na ito. Ibinigay ito sa akin ni Lola bago siya mamatay. Ibinilin niya sa akin ang estatwa na ito. Sabi niya kung mag-aalay ako araw-araw, mahahanap niya sa kabilang buhay ang kanyang mga nawalang kapamilya. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ang buong buhay ng lola ko. Napakahirap ng pinagdaanan niya. Sa sobrang awa, niyakap ko rin siya. Paano naman kita pandidirihan? Sige, alagaan nating mabuti ang estatwang ito. Alam ko ang kwento tungkol sa lola ni Zhang Kai. Isa siyang batang bride na kinidnap at ibinenta noon. Buong buhay niyang hindi nahanap ang tunay niyang pamilya. Matapos kong amuhin si Zhang Kai pabalik sa kwarto, nagpadala ako ng mensahe kay Chen Ziyu. Hindi ako maniniwala sa mga panunulsol mo. Huwag mo na akong padadalhan ng mensahe. Sumagot siya. Kapag ang aso niyo ay lumuhod at lumuha ng dugo, ibig sabihin noon ay malapit na ang katapusan mo. Sa sobrang inis ko ay napairap na lang ako. Paano luluhod ang aso? At paano naman ito luluha ng dugo? Tinatakot lang talaga ako ng taong ito. Bumalik ako sa silid-aralan. Gusto kong tingnan kung nakalock ng maayos ang kulungan ng aso. Ngunit laking gulat ko nang makitang nakaluhod nga si Xiwang sa sahig. May 2 guhit ng luhang dugo na umaagos mula sa kanyang mga mata. Naghalong gulat at takot ang naramdaman ko. Napasigaw ako ng matinis. Pero naawa pa rin ako kay Xiwang. Naglakas loob akong buksan ang kulungan. Pinunasan ko ang kanyang mga luhang dugo. Pero sino ang mag-aakalang ang dugong iyon? Kahit anong punas ko, hindi ito maubos-ubos. Nanginginig na ang mga kamay ko. Maging ang mga ngipin ko ay nagkakakalabugan sa takot. Lalong bumibilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Sa loob ng buong silid-aklatan, ang maririnig na lamang ay ang paghinga ko at ng aso.
Ang bawat mabilis na hininga ay lalong lumalakas. Ang paningin ko ay nakatulala sa malayo. Eksaktong tumitig sa cellphone na nasa malapit. Si Chen Ziyu. Siguradong may paraan si Chen Ziyu para iligtas ako. Para akong taong malulunod na kumakapit sa huling patalim. Nagmamadali kong kinuha ang cellphone. Pero nang makita ko ang huling mensaheng ipinadala ko, bigla akong napatigil. Sa dami ng masasamang salitang nasabi ko sa kanya, gugustuhin pa kaya niya talaga akong tulungan. Sa sandaling ito, mas maraming luhang dugo ang umagos mula sa mga mata ni Xiwang. Wala na akong pakialam sa kahit ano pa. Tinapalan ko na ang mukha ko para kausapin si Chen Ziyu. Mabuti na lang. Malawak ang kanyang pangunawa, at hindi na niya inungkat ang nakaraan. Sinabi ko sa kanya na nahanap ko na ang estatwa ng Buddha. At sinabi ko rin ang paliwanag ni Zhang Kai na ang estatwa ay alaala niya para sa kanyang lola. Mabilis na sumagot si Chen Ziyu. Ang estatwang iyon ay gawa sa abo ng kanyang lola. Kung hindi ako nagkakamali, nagising na ang masamang Buddha. Nagising. Nabuhay muli ang lola ni Zhang Kai gamit ang maliit na estatwa na iyon. Masyadong matinis ang boses ko. Kaya nabigla si Xiwang na nasa bisig ko. Ibinuka nito ang kanyang bibig. At nagpakawala ng ungol na parang lobo. Sa sobrang takot, napaupo ako ng tuluyan sa sahig. Maging ang aso ay hindi ko sinasadyang naibitawan. Ang itim na aso ay nakahandusa sa maputing sahig. Bahagyang gumagalaw ang tiyan nito sa paghinga. Gusto ko siyang lapitan at buhatin muli. Pero tila nawala ng lakas ang buong katawan ko. Mag-relax ka at huminga ng malalim. Magiging ligtas ka rin. Ang kalmadong boses ni Chen Ziyu ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sinubukan kong huminga ng malalim. Makinig ka sa akin. Maaari pa nating maisalba ang lahat. Basta't bantayan mong maigi ang aso mo. Huwag kang magbibigay ng pagkakataon kay Zhang Kai. Wala siyang magagawa sa iyo. Sinunod ko ang mga sinabi ni Chen Ziyu. Niyakap ko ang aso sa aking dibdib. Kinagat ko ng malakas ang maliit na daliri sa kaliwang kamay. At pinatak ang dugo sa noo ni Xiwang. Hanggang sa ang puting balahibo doon ay tuluyang naging pula. Matapos gawin ang lahat, hinihingal akong nagsalita sa cellphone. Nagawa ko na. Sumagot si Chen Ziyu nang may mahinang pagsang-ayon. Magtiis ka hanggang tanghaling tapat. Darating ako para iligtas ka. Tiningnan ko ang cellphone ko. 1:30 pa lang ng madaling araw. Sa oras na sinabi ni Chen Ziyu, may 10 oras at kalahati pa ang hihintayin. Hindi ko mapigilang yakapin ng mas mahigpit si Xiwang. Gusto kong makakuha ng init mula sa kanya, para aliwin ang sarili ko. Pero biglang nangisay ang buong katawan ni Xiwang. Muling umagos ang luhang dugo, at walang tigil ang kanyang pag-atungal. Noon, kapag tumatahol siya ng ganito, agad na lumilitaw si Zhang Kai sa harap ko. Pero ngayon, tila mahimbing ang tulog niya na parang patay. Lalo akong natakot. Buo na ang paniniwala ko na gustong akong patayin ni Zhang Kai. At si Chen Ziyu na lang ang tanging pag-asa ko para mabuhay. Binuksan ko ang screen. Gusto kong tawagan ulit si Chen Ziyu. Hindi ko kayang harapin ng mag-isa ang napakahabang gabi na ito. Pero pagkailaw pa lang ng cellphone, bigla itong natalsik sa isang malakas na sampal. Pagkatapos niyon, itinapak ni Zhang Kai ang kanyang paa sa cellphone. Nabasag ang screen. Sira na ang cellphone. Tiningnan ko siya. Mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Zhang Kai. Mukhang binabangungot siya. Wala na akong oras para mag-isip ng marami. Habang abala siya sa pagwasak sa cellphone, mabilis akong kumilos. Binuhat ko si Xiwang at kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, ang bahay ang pinakamapanganib na lugar ngayon. Pero matapos ang pabigla-biglang pagtakbo palabas ng pinto, natulala ako sa nakita ko. Nakatira si Zhang Kai sa Garden Village. Maraming malalagong puno sa loob ng subdivision na ito. Sigurado akong sa pinakamalapad na kalsada ako dumaan. Pero bakit ngayon, nang hindi ko namamalayan? Napaliligiran na ako ng mga puno ng he. Kahit wala akong alam sa mga espiritu, alam ko ito. Ang puno ng he ay punong-puno ng negatibong enerhiya. At nang huminto ako sa paglalakad, doon ko lang narinig ang kaluskos mula sa kakahuyan. Hinahabol kaya ako ni Zhang Kai. Sa sobrang kaba at hinala, lumingon ako sa likod. Walang katao-tao. Maging ang mga dahon ay hindi man lang gumagalaw. Ibig bang sabihin nito? Ang paparating ay isang bagay na hindi ko nakikita. Ang lola ni Zhang Kai. Napasinghap ako sa takot. Niyakap ko ng mahigpit si Xiwang. Nangangatog ako sa takot. Pero ang kaluskos na iyon ay lalong bumibilis. At lalong lumalakas. Napayuko na lang ako at nag-squat sa lupa. Para akong isang ostrich na ibinaon ang ulo sa buhangin. Umaasa, kahit niloloko lang ang sarili, na makakaligtas sa panganib. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Tumigil ang ingay. Inangat ko ang aking ulo. Nakita ko sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Nasa gitna pala ako ng malapad na kalsada. Ano ang nangyari kanina? Tulala ako at hindi alam ang gagawin. Biglang may nagsalita sa likuran ko. Anak, gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Anong ginagawa mo rito? Lumingon ako. Si Tita Chen pala ang janitress ng subdivision. Nang makita ko ang kanyang maamong ngiti,
Dahan-dahang kumalma ang puso ko. Kapag nag-iisa ang isang tao, ang pakiramdam ng takot ay lalong tumitindi ng ilang beses. Pero kapag may kasama na, nagkakaroon ka ng kaunting lakas ng loob. Lalo na't maayos naman ang pakikitungo namin ni Tita Chen sa isa't isa. Janitress siya sa subdivision. At naghahalongkat din siya ng basura para magbenta ng mga kalakal. Lagi kong inaayos ang mga box ng delivery at mga plastic na bote sa bahay para ibigay sa kanya tuwing bumababa ako ng building. Kahit noong mainit ang panahon, binigyan ko pa siya ng sombrero. Nang makita ko siya ngayon, gumaan ng malaki ang loob ko. Nang makita niyang tulala ako, nagtanong ulit si Tita Chen, "Anak, anong nangyari sa iyo? Bakit parang taranta ka?" Napatingin ako sa sarili ko. Nakatsinelas lang ako. At gulo-gulo ang buhok. Mukha nga akong kawawa. Hindi ko mapangahasang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga multo at espiritu. Kaya umiti na lang ako ng pilit. "Wala po. Wala naman po." Lumapit si Tita Chen. Nang makita niya ang itim na aso sa yakap ko, bigla niyang binitiwan ang hawak niyang walis. Itinuro niya ito gamit ang kanyang daliri. Paano naging ganito ang kaawa-awang kalagayan ng asong ito? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tita Chen. Sinara ng kung sino ang mata ng langit ng asong ito. Ngayon, halos hindi na siya humihinga. Nag-aagaw buhay na siya. Natatakot ako na bilang na ang kanyang mga araw. Nangatog ang buong katawan ko sa takot. Tiningnan ko siksiwang sa aking bisig, mukhang lantang gulay na siya. Hindi ko alam ang gagawin, parang gumuho ang mundo ko. Hindi ba't si Chen Ziyu ang master na buong pusong tumutulong sa akin? Kahit isang kusing ay wala siyang hiningi sa akin. Papunta na nga siya rito para tulungan ako. Paano niya magagawang saktan siksiwang? Bakit niya ako lolokohin? Tiningnan ko si Tita Chen na may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kusa na lang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. "Tita Chen, ano na ang gagawin ko?" Ikinuwento ko ng buong buo ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Gusto kong humingi ng payo kay Tita Chen kung ano ang dapat gawin. Pagkatapos makinig, ikinaway ni Tita Chen ang kanyang kamay. "Anak, nalinlang ka ng mga taong iyon. Kung wala itong Muntington Rishenjun, malamang 3 taon ka nang namayapa sa kabilang buhay." Muntington Rishenjun. Namatay 3 taon na ang nakakaraan. Lalo lamang akong naguguluhan. Nagsimulang magpaliwanag si Tita Chen. Ang mga purong itim na asong payat ay mga anak ng Diyos na si Tun Rishenjun. May kakayahan silang magtaboy ng mga masasamang espiritu at sumpa. Ang itim na asong ito na may puting marka sa noo ay may mas purong dugo ng kanyang lahi. May tuturing siyang isang Muntington Rishenjun. At ang mga aso ay tapat sa kanilang amo. Isang amo lang ang kinikilala nila sa buong buhay nila. Pero ang pangalan ng asong ito ay Rensheng. Para bang itinuring siyang basura sa buong buhay niya. Rensheng, isang estranghero. Para mo na ring sinabing isa siyang walang kwentang aso na hindi marunong magprotekta sa amo. Bigla kong naalala, ang pangalang ito ay galing sa librong nakita ni Zhang Kai. Sa likod ng isang aklat sa kanyang mesa, pati nga ang pagbibiro niya noon. Tungkol sa pagiging estranghero nito, tumango pa ako at nakipagtawanan sa kanya noon. Mukhang noong oras na iyon, may bakas ng hinanakit sa nagniningning na mga mata ni Xiwang. At ang asong ito ay nanganak na rin. Kaya ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay humina na. Ngayon, pilit na lamang siyang lumalaban para mabuhay. Natatakot ako na hindi ka na niya kayang protektahan pa. Napabuntong hininga si Tita Chen. Mukhang wala na talagang pag-asa ang sitwasyon. Tiningnan ko ang aso sa aking bisig. Lalo pang tumindi ang takot sa puso ko. Posible bang ngayong araw, dito na magtatapos ang buhay ko? Pero kahit mamatay man ako, ayaw kong mamatay ng walang kaalam-alam. Nagmamakaawa ako kay Tita Chen. Nais ko siyang hinga ng kasagutan sa lahat ng aking mga katanungan. Sa tulong ng mga paliwanag ni Tita Chen, doon ko lang nalaman na ang mga lasing na trabahador noon ay malamang mga kasabwat ni Zhang Kai. Dahil noong naging kami na, unti-unti nang nawala ang ugali ko na tumakbo tuwing gabi. At noong oras na iyon, mukhang si Zhang Kai at ang itim na aso ay nanggaling sa magkaibang direksyon patakbo sa akin. Marahil ay naghahanap ng tulong ang aso para iligtas ako. Ngunit natuklasan niyang may masamang balak si Zhang Kai sa akin. Kaya mabilis siyang bumalik para protektahan ako. At sa simula pa lang, galit na ang aso kay Zhang Kai. Tuwing nakikita niya ito, hindi siya tumitigil sa pagkahol. Tumawa lang si Zhang Kai at sinabing baka hindi lang sanay ang aso sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang kumahol ang aso sa kisam. Hanggang sa pumanaw ang kapitbahay sa itaas. Noon ako lumipat sa bahay ni Zhang Kai. Unti-unti nang tumigil sa pagtahol ang itim na aso. Pero tila sa tuwing nakikita nito si Zhang Kai, laging nakabahag ang buntot nito sa takot. Bumuntong hininga ng malalim si Tita Chen. Tumigil na sa pag-ungol ang itim na aso. Dahil napagtanto nitong walang silbi ang kanyang mga tahol. Ang pagbahag ng buntot ay tanda rin ang paghahanda sa pagtatanggol. Kahit alam niyang hindi niya mapapantayan si Zhang Kai, handa pa rin siyang ibuwis ang buhay niya para protektahan ka. Bumuhos ang aking mga luha. Iniligtas ko lang naman siya noon sa hapagkainan dahil sa awa.
Kung hindi man ako ang gumawa noon, baka may iba ring tumulong sa kanya. Pero heto siya, itinataya ang buhay para sa akin. Hinaplos ko ang kanyang noo. Sinubukang punasan ang mga bahid ng dugo. Huli na ang lahat, wala na itong silbi. Nanunuot na ang masamang enerhiya ng dugo sa kanyang ikatlong mata. Dahan-dahang umiling si Tita Chen. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga kakaibang ikinikilos ng aso. Noong sumisigaw siya ng mamatay na kayo, sinasabihan niya ang mga hindi nakikitang masasamang espiritu sa paligid mo. Ang pagluha niya ng dugo ay dahil sa sobrang paggamit ng kanyang kapangyarihan na bumalik sa kanya. Ang pagluhod niya ay pagsamba sa mga Diyos at ninuno para humingi ng saklolo. Sa huli, malamig na nagsalita si Tita Chen. Malamang na magkakampi ang Chenziu na iyon at ang boyfriend mo. Sinadya nilang takutin at galitin ka para sa tindi ng iyong kaba at taranta. Mapilitan kang maging kasabwat sa krimen. Dahil kung talagang gusto nilang sirain ang mahika ng asong ito, tanging ang kinikilala niyang amo lamang ang makakagawa niyon. Kaya pala, ginawa nila ang lahat para takutin ako. Kapag napatay ko na ang aso, iyon na rin ang magiging katapusan ko. Bulong ko sa sarili, wala na ba talagang ibang paraan? Ayaw kong mamatay. Lalong ayaw kong mapunta lang sa lola ni Zhangkai ang lahat. Bumuntong hininga si Tita Chen. Anong lola? Ang masamang nilalang na iyon ay alailang na ipinalit nila para sa mga mayayaman. Pampalit sa kamatayan. Sabi ni Tita Chen, tutulungan niya ako hanggang sa huli. Para man lang mamatay akong alam ang katotohanan. Sinuri niya ang guhit ng aking palad. At sinabing mayroon akong purong katawan na bihirang makita sa 100 taon. Namamangha siya sa kanyang natuklasan. Hindi ko akalaing may ganitong tadhana sa mundo. Kaya pala matyaga kanilang pinagplanuhan sa loob ng 3 taon. Sinabi sa akin ni Tita Chen, ang tadhana ko ay walang tiyak na katangian. Ngunit nakatadhana akong mabuhay ng mahaba at sagana. Ang mga mayayamang iyon, gustong-gusto nilang makipagpalit ng kapalaran sa mga malinis na gaya ko. Una, para maipagpatuloy nila ang kanilang marangyang buhay. Pangalawa, dahil walang magiging masamang epekto o pagtanggi ang katawan sa ganitong tadhana. Isa itong napakahalagang kayamanan. Kaya naman maibebenta ako sa napakataas na halaga. Napasinghap ako sa kilabot. Pagkatapos nilang makuha ang tadhana ko, mamamatay ako sa isang malagim na aksidente. Tama ba? Nang tumango si Tita Chen, nanghina ang aking mga tuhod at napaluhod ako sa sahig. 25 anyos pa lang ako. Ayaw ko pang mamatay. Tita Chen, nagmamakaawa po ako, iligtas niyo ako. Wala na akong ibang matakbuhan. Lumuhod ako at sumubsob sa paanan ni Tita Chen. Umaasang maililigtas niya ako. Ngunit umiwas si Tita Chen. Hindi kita matutulungan. Ang aso mo lang ang tanging pag-asa mo. Sa utos niya, sinugatan ko ang kaliwang harapang paa ng aso. Pinainom ako ng kaunting dugo ng aso. Pagkatapos, pinatusok niya ulit ang aking kaliwang kalingkingan. At ipinahid ang dugo sa tapat ng puso ng aso. Sa ganitong paraan, maaari kang makipagpalit ng buhay sa asong ito. At ang ikatlong mata nito na nadumihan, ay pansamantalang mapoprotektahan gamit ang dugo mula sa iyong puso. At ang asong ito, hindi na siya pwedeng tawaging Renshen. Pinalitan ko na ang pangalan ng aso. Ang pangalan niya ay Xiwang. Ito ang dati niyang pangalan. Sabi ni Zhangkai masyadong mabigat ang pangalang ito. Natatakot siyang baka hindi kayanin ng itim na aso. Kaya pinalitan niya ito ng Renshen. Pero matapos gawin ang lahat ng ito, siya pa rin ang... Sabi ni Tita Chen, ang lahat ay may dahan-dahang proseso. Sinabihan niya akong huwag magmadali sa resulta. Basta simula sa sandaling ito, huwag akong magtitiwala kahit kanino. Siguradong malalagpasan ko ang krisis na ito ng ligtas. Matapos magpaalam kay Tita Chen, wala na akong mapuntahan. Bigla kong nakapa ang at credit card sa bulsa ko. Nagdesisyon akong magpalipas ng gabi sa internet cave. Maraming tao sa internet cave, mas malakas ang positibong enerhiya. Pero nang makapag-ayos na ako, at naupo sa loob ng pribadong cubicle, napansin kong mas lalong sumasama ang lagay ni Xiwang sa bisig ko. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin. Niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Sinubukang gamitin ang init ng katawan ko para gumaan ang pakiramdam niya. Ang icon ng voice room sa screen ng computer ay parang tinutukso ako. Parang may kung anong nag-udyok sa akin na i-click ang icon. Nag-login ako gamit ang password. At nakita ang sunod-sunod na mahigit 10 mensahe mula kay Chenziu. Umuwi ka na agad, hindi ligtas sa labas. Ang lahat na nakikita mo ay panlilinlang lang ni Zhangkai. Para mas lalong tumindi ang iyong guni-guni, tiyak na maghahanap siya ng kasabwat para lokohin ka. Tandaan mo, huwag na huwag mong dudumihan ang daloy ng buhay ng aso. Huwag na huwag mong ipapahid ang dugo mula sa dulo ng daliri mo sa dibdib nito. Maniwala ka sa akin. Gusto ko lang magligtas ng buhay. Ano na ang nangyayari sa iyo? Sumagot ka sa akin. Habang tinitingnan ang bawat mensahe, pakiramdam ko ay nahulog ako sa isang hukay ng yelo. Sino ba talaga ang dapat kong paniwalaan? Ang boyfriend ko ba na 3 taon ko nang mahal? O si Tita Chen na 2 taon ko nang kilala? O ang estrangherong netizen na si Chenziu? Sa karaniwang lohika,
Si Chen Ziyu na isang estranghero ang pinaka hindi dapat pagkatiwalaan. Pero malabo kong naaalala na Chen din ang apelyido ng ina ni Zhang Kai. At sinabi rin ni Tita Chen na siya ay isang residente rin sa village na ito. Matanda na raw siya at hindi mapakali kaya nagtatrabaho bilang janitress. Kaya, posible kayang si Tita Chen ang ina ni Zhang Kai. 3 taon na kaming magkarelasyon. Pero hindi niya kailanman ako ipinakilala sa pamilya niya. Hindi ba't kahina-hinala iyon? Idagdag pa na pinapahid sa akin ni Tita Chen ang dugo ng kalingkingan ko. Sa tapat ng puso ni Xiwang. Habang sabi ni Chen Ziyu ay huwag iyong gagawin. Marahil si Tita Chen nga ang kasabwat ni Zhang Kai. Eksakto sa sandaling iyon. Biglang nanginig si Xiwang sa mga bisig ko. Parang kinukumpirma ang aking hinala. Sa takot ko, agad ko siyang binuhat at tumakbo palabas ng internet cave. Pupunta ako sa guardhouse ng village. Naaalala ko na ang lahat ng impormasyon ng mga janitorial staff ay nakatala sa opisina ng mga security guard. Kailangan kong makita kung sino talaga si Tita Chen. Kung siya ba talaga ang ina ni Zhang Kai. Pero ang impormasyong nakuha ko sa guardhouse ay parang gumuho ang mundo ko. Si Tita Chen ay talagang ina nga ni Zhang Kai. Lumapit siya sa akin nang may masamang balak. Wala akong nagawa kundi tumakbo pabalik sa internet cave para makipag-ugnayan kay Chen Ziyu. Pagka-login ko pa lang sa account ko, ay tumawag na agad si Chen Ziyu sa voice chat. Ano na ang nangyayari sa iyo? Nakita ko na hindi ka online kanina. Nag-aalala talaga ako sa iyo. Bago pa ako makapagsalita, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Hindi mo naman dinumihan ang daloy ng puso ng asong iyan, di ba? Napahagulgol ako. Lahat ng dapat at hindi dapat gawin ay nagawa ko na. Ano nang gagawin ko ngayon? Isang kaluskos ang muling narinig sa aking pandinig. Ang tingin ni Xiwang sa aking bisig ay tila unti-unti nang nawawala ang ningning. Huwag kang umiyak, kumalma ka muna. Makinig ka sa akin. Nasaan ka na ngayon? Nandito ako sa isang internet cave. Binasag ni Zhang Kai ang cellphone ko. Kaya dito lang sa internet cave ako makakontak sa iyo. Bumili ka ng kahit anong cellphone sa kahit sino. Arkilahin o hiramin mo man, ayos lang. Para makontak kita anumang oras. Pagkatapos, humanap ka ng pinakamalapit na paaralan. Ang paaralan ang lugar kung saan malakas ang positibong enerhiya. Hindi makakalapit ang mga masasamang espiritu doon. Bilis, tandaan mo ito. Dapat kang pumunta sa mismong timog na tarangkahan ng paaralan. Para itong isang banal na utos na agad kong sinunod. Sa sandaling ito, labis akong nagpapasalamat na ang credit card ko. At ang identification card ko ay nasa bulsa ko. Ginamit ko ang EC ko bilang prenda. Sa halagang 50 yuan kada oras. Nakaarkila ako ng isang mumurahing cellphone mula sa bantay. Pagkatapos nito, dala-dala ko si Xiwang. At mabilis na tumakbo patungo sa pinakamalapit na paaralan. Ngunit sino ang mag-aakalang? Nakita ko si Zhang Kai sa mismong timog na tarangkahan ng paaralan. Sa sobrang takot, kumaripas ako ng takbo. Pero nakita na ako ni Zhang Kai. Paano ako lalaban sa isang lalaking nasa hustong gulang? Agad niya akong nahuli. Sa isang iglap, napaiyak ako sa tindi ng takot. Humagulgol ako at nakiusap na pakawalan niya ako. Ngunit marahan niya lang akong niyakap sa kanyang bisig. Lin Ru, patawad. Kasalanan ko, hindi kita naprotektahan ng maayos. Mahigpit akong niyakap ni Zhang Kai nang may matinding emosyon. Kahit pa kinagat ko ang braso niya, ayaw pa rin niyang bumitaw. Nagsinungaling ako sa iyo. Sa totoo lang, ang pagkikita natin ay matagal ko ng pinlano. Sabi niya, bago mamatay ang kanyang lola, sinabihan siya nito, na ang tunay niyang tadhana ay makikilala niya pagkalipas ng 2 taon. Ililigtas niya ang isang babae sa ika-15 ng Hulyo. Ang babaeng iyon ay may pulang balat na hugis puso sa kanyang kanang palad. At ang palad ko, ay mayroon niyang ganoong balat. Mahigpit akong niyakap ni Zhang Kai gamit ang isang kamay. Habang ang isa naman ay inilabas ang kanyang cellphone. Tingnan mo, ang lola ko ay isang tanyag na mangkukulam sa aming bayan. Ang mga hula niya ay hinding-hindi nagkakamali. Sa litrato, isang payat na matanda ang taimtim na nakaluhod sa harap ng isang madilim na pulang estatwa. Ang estatwang iyon kahit pinaliit ng maraming beses. Hindi ba't iyon din ang nakita ko sa silid aklatan? Ito ang estatwa na sinasamba sa aming nayon. Bihira itong makita sa labas. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Zhang Kai. Ang mga sinasabi niya ay tila nagtutugma-tugma. Pero hindi pa rin mapakali ang loob ko. Kung totoo man ang mga sinasabi niya, bakit kailangan niyang ipagpilitan na huwag maniwala sa mga multo at espiritu? At paano niya nalaman na narito ako? Ang pinaka-importante sa lahat, bakit sila ni Tita Chen? Bakit kailangan nilang ilihim na mag-ina sila? Bigla ko na lang naitanong, bakit kailangan mong ilihim na ang janitor na si Tita Chen? Ay ang nanay mo pala. Ang nanay ko ang nagmana ng mga gamit at kaalaman ng aking lola. Hindi pa siya nakakalabas ng nayon namin. Paano naman siya magiging janitor dito? Lungkot na lungkot si Zhang Kai. Sa dami ng taon nating pagsasama, hindi mo pa rin baramdam ang pagmamahal ko sa iyo. Ang asong iyan ay isang bitag lang. Noong una, normal na aso lang naman iyan. Pero noong nilinlang ka at minalas,
Doon na nagsimulang magbago ang asong iyan. Noong una, hindi ko alam kung sino ang may gawa nito. Pero ngayon, sigurado na ako. Sinasadya nilang linlangin ka para isipin mong si Tita Chen ay tauhan ng nanay ko. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Mariing iginiit ni Zhang Kai. Kailangang mapatay ang asong iyan para masira ang sumpa. Sa ganoong paraan, hindi ka na nila magagalaw. Patayin ang aso. Kaya sa huli, gusto mo pa rin na ako mismo ang pumatay kay Xiwang. Ang puso ko na muntik ng maniwala ay biglang tumigas. Siguradong niloloko lang ako ni Zhang Kai. At isa pa, sa tulong ni Tita Chen, pinag-isa na namin ang buhay namin ng itim na asong ito. Noong sinabi ko iyon kay Zhang Kai, bigla siyang kinabahan at pinagpawisan ng malapot. Ano? Matapos kong ipaliwanag na nakatagpo ko si Tita Chen sa kagubatan. Tulala at pabulong na nagsalita si Zhang Kai. Tapos na. Yari na talaga tayo nito. Makinig ka sa akin. Ang Tita Chen na iyon, hindi siya ang nanay ko. Lin Ru, magtiwala ka sa akin. Kailangan nating iligtas ang ating sarili. Habang lalong nagiging kakatwa ang mga sinasabi ni Zhang Kai, tuluyan na akong namanhid. Sobrang dami nang nangyari sa nakalipas na mga oras. Naisip ko na lang na sumuko na. Huwag nang lumaban, mamatay na kung mamatay. Pero hinawakan ni Zhang Kai nang mahigpit ang kamay ko. Lin Ru, may maganda pa tayong bukas na naghihintay. Nahulaan na ito ng aking lola para sa atin. Kapag nalampasan natin ang pagsubok na ito, magiging napakayaman natin at maginhawa ang buhay. Buong debosyon niyang inilabas ang isang kulay pulang estatwa ng Buddha mula sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nagitngit ang kanyang ngipin at ibinalibag ito sa sahig. Nabasag ang estatwa at nagkawatak-watak. Sa loob nito ay may lumabas na isang kinakalawang na sinaunang barya. Maingat na kinuha ni Zhang Kai ang barya at inilagay ito sa palad ko. Ang baryang ito ay sumisipsip ng enerhiya ng araw at buwan. At nalinisan din ito ng abo ng aking lola sa pamamagitan ng ritual. Ang boses ni Zhang Kai ay parang iiyak na. Ito ang huling pananggan na iniwan ng lola para sa atin. Sabi niya, handa siyang hindi na muling isilang kailanman. Para lang bigyan tayo ng kahit kaunting pagkakataong mabuhay. Habang nagsasalita, may inilabas siyang isang hairpin mula sa kanyang bulsa. At inayos ang nagulo kong buhok. Ang hairpin na ito ay ang mahiwagang gamit ng aking lola noong nabubuhay pa siya. Gamitin mo ito para saktan si Chen Ziyu. At gamitin ang hairpin na may dugo niya para patayin ang itim na asong ito. Sa ganoong paraan, babalik ang sumpa kay Chen Ziyu at mamamatay siya. At ikaw naman, hindi ka maapektuhan. Pagkatapos nyon, gagamitin natin ang baryang ito para patahimikin ang kaluluwa ng aso. At magiging ligtas na tayo ng tuluyan. Dahan-dahang hinalikan ni Zhang Kai ang noo ko. Lin Ru, kailangang maniwala ka sa akin. Ang Chen Ziyu na iyon at ang tinatawag mong Tita Chen ay magkakampi. Siguradong sigurado ang boses ni Zhang Kai. Kahit nga ako ay kumbinsido na ang security guard na iyon ay si Chen Ziyu mismo. Impossible. Ilang beses kaming nag-voice chat ni Chen Ziyu. Makikilala ko ang boses niya kung siya iyon. Voice changer. Siguradong gumamit siya ng voice changer. At pinaghihinalaan ko pa na ang security guard na nakita mo. Peke ang lahat ng iyon. Sinubukan kong alalahanin ng mabuti ang mukha ng gwardiya. Bigla kong naisip na may punto ang sinabi ni Zhang Kai. Dahil ang itsura ng gwardyang iyon ay tila banyaga sa aking isipan. Higit 2 taon na akong nakatira dito. Hindi man sa kabisado ko ang pangalan ng bawat gwardiya. Pero kahit papaano ang kanilang mga mukha ay dapat pamilyar sa akin. Ngunit ang nakaduty ngayong gabi ay isang estranghero. Kaya, hindi si Tita Chen ang ina ni Zhang Kai. Niloko ba ako, kinikilabutan ang anit ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang gawa-gawa lang. Hinawakan ni Zhang Kai ang kamay ko. Ramdam ko ang init ng kanyang palad na dumadaloy sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ka bibigin ang taong mahal mo. Wala na tayong oras, kailangan gawin mo ang sinabi ko. Lin Ru, magtiwala ka sa akin. Matapos ang huling habili ni Zhang Kai, mabilis siyang nagtago sa mga mababang palumpong sa tabi. Eksakto sa sandaling iyon, narinig ko ang isang pamilyar na boses sa aking likuran. Buti na lang at hindi ako nahuli. Tumingin ako ng maigi sa direksyong iyon. Isang lalaking may suot na maskara ng lobo, na nakasuot ng damit pang ritual, ang lumitaw sa kanto. May hawak siyang espada na gawa sa mga barya at naglalakad palapit sa akin. Mukha siyang isang coser. Ako si Chen Ziyu. Hindi naman ako nahuli, di ba? Habang papalapit siya ng papalapit sa akin, hindi ko mapigilang hawakan ang hairpin sa likod ng ulo ko. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Sa isang saglit, nakatayo na si Chen Ziyu sa harap ko. Nasaan ang itim na asong iyon? Aso! Aso na naman! Mas nangingibabaw ang galit sa puso ko kaysa sa takot. Pero mas mabilis kumilos ang kamay ko kaysa sa isip ko. Narito si Xiwang. Umalis ako sa daan. Lumitaw si Xiwang sa likuran ko. Nakahiga ito sa lupa. Mahina ang paghinga at pagtaas-baba ng tiyan. Hindi tumigil si Chen Ziyu sa harap ko. Sa halip ay lumuhod siya at hinaplos si Xiwang.
Ang nakakagulat, sa ilalim ng haplos ni Chen Ziyu, si Xiwang, ay tila nagkaroon muli ng sigla sa mga mata. Naglabas siya ng isang talisman mula sa kanyang dibdib. Pinaliyab ito sa hangin at inihulog sa isang bote ng tubig. Naging abo ang papel sa loob ng tubig. Inabot niya sa akin ang bote. Ipainom mo ang tubig na ito kay Xiwang. Mapapalakas nito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Pinagmasdan kong mabuti si Chen Ziyu. Napagtanto kong wala siyang suot na tinatawag na voice changer. At naaalala ko rin, ang gwardyang iyon ay wala ring suot na voice changer. Kaya hindi si Chen Ziyu ang gwardya. Niloloko na naman ako ni Zhang Kai. Napansin ni Chen Ziyu na tulala ako. Kaya ikinaway niya ang kanyang kamay sa harap ko. Anong nangyayari sa iyo? Nakatitig ako sa kanyang pulso, tila nawala sa sarili. Pagkatapos ay hinugot ko ang hairpin sa aking buhok. At ginilitan ang palad ni Chen Ziyu. Bumalwak ang sariwang dugo. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Hinawakan ni Chen Ziyu ang kanyang palad. Baka sa boses niya ang matinding gulat. Anong ginagawa mo? Nang walang pag-aalinlangan. Mahigpit kong hinawakan ang hairpin at itinusok ito sa leg ni Chen Ziyu. Sabay sigaw ng malakas para humingi ng saklolo. Kai, iligtas mo ako. Biglang tumalon si Zhang Kai mula sa mga palumpong. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Huwag kang matakot, nandito lang ako." Habang lumalapit sa akin si Zhang Kai, sinamantala ko ang pagkakataon. Agad kong isinaksak ang patalim sa liig ni Zhang Kai. Mas lalong tumindi ang galit sa kanyang mga mata. "Ikaw?" Tiningnan ko siya at kalmado akong sumagot. "Sisihin mo ang pulang tali sa pulso ng nanay mo." Nang iwagayway ni Chen Ziyu ang kanyang kamay sa harap ko, doon ko malinaw na nakita. Ang pulang tali sa pulso niya ay kaparehong-kapareho ng kay Tita Chen. Kaya naman wala talagang Tita Chen. Si Tita Chen at si Chen Ziyu ay iisang tao lang. Tungkol naman kay Zhang Kai, nakita ko na dati ang litrato niya kasama ang isang nasa katanghaliang lalaki. Nakita ko na dati ang litrato niya kasama ang isang nasa katanghaliang lalaki. Ang lalaki sa litrato ay mayroon ding ganitong pulang tali sa kanyang pulso. Ang lalaki sa litrato ay mayroon ding ganitong pulang tali sa kanyang pulso. Ang lalaki sa litrato ay mayroon ding ganitong pulang tali sa kanyang pulso. Ang lalaki sa litrato ay mayroon ding ganitong pulang tali sa kanyang pulso. Kaya ang lahat ng ito ay isang patibong na binuo ni Zhang Kai at Chen Ziyu. Kaya ang lahat ng ito ay isang patibong na binuo ni Zhang Kai at Chen Ziyu. Kaya ang lahat ng ito ay isang patibong na binuo ni Zhang Kai at Chen Ziyu. Pinagmasdan ko ang dalawang taong nakahandusay sa harap ko. Doon ko lang napagtanto na mula simula ay hindi naman pala ako nakalabas ng silid-aralan. Doon ko lang napagtanto na mula simula ay hindi naman pala ako nakalabas ng silid-aralan. Doon ko lang napagtanto na mula simula ay hindi naman pala ako nakalabas ng silid-aralan. Nakahandusay si Xiwang sa sahig. Nakahandusay si Xiwang sa sahig. Bahagya pa rin gumagalaw ang kanyang tiyan, tanda ng mahinang paghinga. Bahagya akong nakaramdam ng ginhawa dahil nakaligtas ako. Ngunit sa isang iglap, muli akong binalot ng takot. Dahil napansin ko ang paligid sa harap ko. Muli itong nagbago at naging kakahuyan ng mga puno ng hole. Ang matandang nasa album ng cellphone ni Zhang Kai ay lumutang sa harap ko. Puno ng puot ang kanyang mga mata. "Pinatay mo ang apo ko. Dapat ka talagang mamatay." Noong akala ko ay katapusan ko na, biglang nagkaroon ng huling lakas si Xiwang at tumayo mula sa sahig. "Mamatay ka na." Malakas itong tumahol. May lumabas na puting liwanag mula sa pagitan ng kanyang mga mata. Pagkatapos nito, bumagsak sa lupa ang matanda kasabay ng isang ingay. Agad ding nawala ng lakas si Xiwang at bumagsak, hindi na makabangon. Niyakap ko ang katawan ni Xiwang na may mahina na lamang na paghinga. Humagulgol ako ng malakas. Eksaktong sa sandaling iyon, umiilaw ang cellphone ni Zhang Kai. Pinalughog ko ang kanyang cellphone. At nalaman ko ang buong katotohanan. Iyon pala, buwis buhay akong pinoprotektahan ni Xiwang sa buong oras na ito. Iyon pala, talagang ginawan ako ng patibong ng mga tao. Ngayon, napagdugtong-dugtong ko na ang lahat. Ang nanay ni Zhang Kai ay hindi naman talaga isang espiritual na manggagamot sa probinsya. Sa halip, nagkaroon siya ng kakaibang sakit at naging parang gulay vegetative state. Gusto ng lola ni Zhang Kai na baguhin ang tadhana ng kanyang anak laban sa kalikasan. Ngunit ito ay bumalik sa kanya ng masama. Kaunti na lang ang natitirang oras niya sa mundo. Bago siya mamatay, nahulaan niya na ako ang taong maaaring makipagpalit ng buhay sa kanyang anak. Para iligtas ang kanyang ina, gumawa ng plano si Zhang Kai para mapalapit sa akin. At si Chen Ziyu naman, siya ay may katangiang may boses na parang babae. Siya ang kakambal na kapatid ng ina ni Zhang Kai. Kaparehong-kapareho niya ang mukha nito. Bukod doon, marunong din siyang magboses tao. Kaya niyang gayahin ang boses ng isang babae. Ginamit niya ang pagkakakilanlan ng ina ni Zhang Kai para matagumpay na makapasok bilang janitress sa Garden Village. At naging malapit siya sa akin bilang si Tita Chen. Nalaman niya mula kay Zhang Kai na tuwing may problema ako, mahilig akong magpunta sa voice room para maglabas ng sama ng loob. Kaya gumawa siya ng account sa voice room. Sa ilalim ng pangalan ng isang paranormal voice room, naghihintay na kumagat ako sa pain.
habang yakap-yakap ko ang lumalamig na katawan ni Siwang. Humagulgol ako ng husto sa matinding pighati. Peke ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Si Siwang lang ang tanging totoo sa akin. Ngunit sa isang iglap, biglang huminto ang aking paghagulgol. Dahil napansin ko na ang anyo ni Lola ni Zhangkai na naging maitim na likido kanina, ay biglang naglaho. Maya-maya pa, may humakal ng mahigpit sa lig ko. Naramdaman ko ang matinding ginaw na dumadaloy sa aking lalamunan. Nang yumuko ako upang tingnan, isang dila na nangsasangsa sa lansa at baho. Ang dila na iyon ay dinidilaan ang aking liig. Hihihi! Nagpakawala siya ng isang nakakapangilabot na tawa. Dahil ayaw mong ibigay ang buhay mo para sa anak ko. Ikaw na lang ang magiging sisidlan para sa aking muling pagkabuhay. Lalong naging sabik at nakakatakot ang boses na iyon. Kapag muli na akong nabuhay, magkakaroon pa rin ako ng mga tagapagmana. Wala na akong magawa, wala na akong takas. Nanonood na lang ako habang ang mga pangil ni Lola ni Zhangkai ay papalapit ng papalapit sa akin. Awu! Isang malakas at matining na alulong ang umalingaw. Sa isang kisap mata, ang madilim na gubat ng punong ho ay biglang naglaho. Isang sinag ng liwanag ang tumama mula sa langit. Diretso sa noo ni Siwang. Tila nagkaroon ng supernatural na lakas si Siwang at biglang bumangon. Buong tapang siyang sumugod kay Lola ni Zhangkai. Binuka niya ang kanyang bibig at nilamon ito ng buo. Pagkatapos, tumingin sa akin si Siwang. Mababaka sa kanyang mga mata ang matinding pighati. Alam ko na ito na talaga ang huling sandali ni Siwang. Ang kanyang sugatan at nanghihinang katawan ay hindi kayang tagalan ang banal na lakas ni Tunri Shenjun. Ngunit pinili pa rin niyang ibuwis ang kanyang buhay para iligtas ako. Malaki ang utang na loob ko kay Siwang. Pumatak ang aking mga luha. Habang karga ang naninigas na katawan ni Siwang, naglakad ako patungo sa krematoryo. Dati ay tumitimbang si Siwang ng 25 kilo. Ngunit ngayon, tila 200 gramo na lang ang gaan niya. Kumuha ako ng kaunting bahagi ng kanyang abo at inilagay sa isang maliit na boteng kristal. Pagkatapos, maingat kong inilagay ang natitirang abo sa isang urn. Inilibing ko siya sa isang sementeryong may magandang tanawin ng bundok at sapa. Ang buhay kong ito ay utang ko kay Siwang. Nabasa ko sa kanyang mga mata bago siya mamatay ang kanyang hiling. Kung nailigtas ko ang isang asong tulad niya, maililigtas ko rin ang libu-libo pang iba. Maililigtas ko rin ang libu-libo pang iba. Ang kanyang mga kauri na dumaranas din ng pang-aabuso. Buong puso akong nagbitiw sa aking trabaho bilang arkitekto. At itinoon ang lahat ng aking atensyon sa kawanggawa para sa proteksyon ng mga hayop. Pagkalipas ng ilang taon, isa na akong tanyag na tagapagtanggol ng mga hayop sa Haishi. At tumatayo rin bilang pinuno ng asosasyon. Laging may mga bagong sampa sa organisasyon na nagtatanong sa akin. Tita Linru, bakit niyo po inialay ang inyong buhay sa pagprotekta sa mga palaboy na hayop? Lagi ko lang silang tinitingnan. Habang nakangiti ng payapa, ang mga palaboy na hayop ay bahagi rin ng mundo at may sariling buhay. At higit pa riyan, ang buhay kong ito ay dahil sa isang hamak ngunit dakilang asong palaboy na itinaya ang sariling buhay para sa akin. Hanggang sa umabot ako sa edad na 80, nagbitiw na ako sa aking posisyon bilang pinuno at nagbalak na magretiro sa isang maliit na nayon. Sa unang gabi ko sa probinsya, may narinig akong mahinang kaluskos sa may pintuan. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, bumuhos ang luha sa aking mukha. Isang maitim na anino doon sa sahig. Ang nag-angat ng kanyang nagniningning na mga mata. Si Siwang, bumalik siya para dalawin ako. Wakas ng kwento.